Isa sa mga pinaka-pinag-usapang kaso noong 2016 ay ang naganap na pagnanakaw sa Bangladesh Bank ng hindi birong halaga na nagkakahalaga ng $81 million. Kung i-convert sa piso ng mga panahong iyon, ito ay tinatayang aabot sa halagang humigit kumulang 4.7 trillion pesos. Ang nasabing pera ay na-trace na pumasok sa ilang mga account sa RCBC na matatagpuan sa Jupiter Street sa Makati City. Paano nila nagawa ang pagnanakaw at sino-sino ang sangkot? Mabawi pa kaya ang nawalang pera ng Bangladesh? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Base sa ginawang investigasyon ay maaaring matagal na pinag-isipan at naiplano ng mabuti ang gagawing pagnanakaw. Para masimulan ay naghanap sila ng bangko na kanilang magiging target at napili nila ang bangko ng Bangladesh. Isa itong interesting na target dahil sa kabila ng lumalagong ekonomiya nito ay hindi pa advanced ang security system ng bangko ng Bangladesh ng mga panahong iyon. Kaya naman ang Bangladesh Bank ang kanilang naging target. Ang mga magnanakaw ay gumamit ng special na weapon, mga magagaling na hackers. Ang plano ay pasukin ang network ng Bangladesh Bank at i-transfer ang pera sa magkakaibang account sa iba't ibang bansa, kabilang na dito ang Pilipinas. Ayon sa mga investigador, ang plano ay sinimula noong pang January ng taong 2015 nang magsimulang makatanggap ang ilan sa mga empleyado ng Bangladesh Bank ng mga pop-up email sa loob ng premises. Ang nasabing email ay naglalaman ng isang zip file na kapag napindot o binuksan ng kahit na isa lamang sa loob ng bangko ay magkakaroon na sila ng opening para mapasok ang network. Kailangan lang nila ng isang empleyado na mag-open ng nasabing zip file at nagawa nila ito dahil isa sa mga empleyado ng Bangladesh Bank ang nagbukas ng zip file at nagbigay ng daan sa mga hacker. Mula nang makapasok sa sistema ay pinag-aralan na nila ang lahat ng transactions ng bangko. Isa na dito ang pinanggagalingan ng pera ng Bangladesh. At mula roon ay napag-alaman nila na may malaking pera ang Bangladesh Bank sa foreign currency reserve account nito sa New York. And bingo! Dahil hindi lamang ito basta-bastang halaga ng pera. Dahil ang pinag-uusapan dito ay bilyong dolyares. Para ma-transfer ang pera mula sa New York Federation, ay kinakailangan nilang mapasok ang SWIFT ay ng isang banking network. Ang SWIFT ay isang banking network na ginagamit ng mga bangko para sa ginagawang pagpapasa ng mga pera sa pagitan ng iba't ibang bangko nationwide. Para gawin iyon ay nagawa nilang mapasok ang SWIFT software ng Bangladesh Bank. Sa pamamagitan ng pagnanavigate sa mga network at computer ng bangko ay nagawa nilang makita at mamanipula ang computer kung saan naroon ang SWIFT operation. Ito ang ginamit nila para sa paglilipat ng pera mula New York papunta sa iba't ibang account. Isang bagay na kahanga-hanga dahil sa ang SWIFT ng mga bangko ay secured. May mga authentication at marami pang security process para magawa itong gamitin. Subalit walang kahirap-hirap na nagawa nila iyon. Sa halip na subukang pasukin ang SWIFT system ay naghanap sila ng tao na gumagamit ng computer terminals na nagpapatakbo sa SWIFT. And bingo! Sabi nga, isa sa pinakamalaking kahinaan ng isang network ay ang human error. Sa isang pagkakamali lamang ay nagawa nilang makita ang lahat ng ginagawa at paano nakikipag-transact ang user gamit ang SWIFT. Hindi lamang nila nalaman paano ito gamitin, kundi alam din nila kung ano ang mga salitang ilalagay doon para magmukhang legit ang hihilingin nilang money transfer. Sa ilang pindot lamang ng keyboard ay magagawa na nilang ilipat ang malaking halaga mula sa New York Federation, pero hindi nila ito pwedeng ilipat sa kanilang mga account. Hindi rin nila ito pwedeng i-transfer sa iisang account lamang dahil sa mas madali itong mapapansin at maaaring mag-raise ng suspicions. Kaya naman ay napagkasunduan nila na i-transfer ito sa iba't ibang account at sa mas maliliit na halaga. May ng taon 2050 ay 5 bank accounts ang binuksan sa RCBC Bank sa Jupiter Street sa Makati City sa ilalim ng mga pangalang Alfred Santos Vergara, Michael Francisco Cruz, Enrico Teodoro Vasquez at Jesse Lagrosas.
lahat ay nagbigay ng initial deposit na $500. Ang nasabing mga accounts ay hindi ginalaw ng halos isang taon hanggang sa sumapit ang buwan ng February taong 2016. Matapos ang mahabang panahon na pag-aaral at pagpaplano, ay isinagawa na ng mga kriminal ang kanilang pakay. February 3, 2016, araw ng Huwebes, muli ay pinasok ng mga hackers ang network ng Bangladesh Bank at hinintay nila ang mga ito na magsara. Nang makasigurong wala ng tao at wala ng nakabukas na computer, ay nagsimula silang magtrabaho. Ang timing ng nasabing operasyon ay planado at pinag-isipan. Gumamit kasi sila ng 3 time zone. Ang Bangladesh na kanilang hinak, ang ating bansang Pilipinas kung saan ililipat ang pera, at ang New York Federal Reserve Bank kung saan manggagaling ang pera. Ang 3 bansa ay may magkakaibang time zone at ang pagkakaiba ng oras ng 3 bansa ay ginamit nila sa kanilang advantage. Sa Bangladesh, ang weekend ay nagsisimula sa Huwebes ng gabi at dahil nga gabi ay walang kahit na sino ang nasa bangko hanggang kinabukasan dahil weekend. Samantalang sa New York naman ay hindi weekend dahil araw ng Biyernes. Kabaligtaran sa Bangladesh, ang araw na iyon ay abala ang New York Federal Reserve Bank. Ibig sabihin ay maitatransfer ng mga ito ang pera dahil oras ng trabaho. Ganon din ang bangko sa Pilipinas. Nang magsimulang magsiuwian ang mga empleyado ng Bangladesh Bank para sa kanilang 2 araw na pahinga, ay nagsimula naman ang mga empleyado ng New York Federal Bank sa pagdating sa kanilang opisina para sa pagsisimula ng maghapon nilang trabaho. Pagsapit ng alas 9:36 ng umaga ay nagsimula silang magpadala ng mga commands para sa paglilipat ng pera. Natanggap ng New York Federal Reserve ang 35 Bangladesh Bank SWIFT transaction request na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ang 5 ay agad nilang prinoseso, samantalang hindi nila in-execute ang 30 dahil sa kakulangan ng ilang detalye. Ang $81 million na halaga ng pera ay agad na inilipat sa 5 bank account sa isang branch ng RCBC sa Pilipinas. Isa sa mga transactions ay nagkakahalaga ng $20 million na dapat sana ililipat sa isang bank account sa Sri Lanka para sa isang charity. Ang nasabing transaction ay inaprubahan ng New York Federal Reserve at nagsimula itong proseso patungo sa intermediary bank nito sa Germany, na siyang nag-transfer naman sa Sri Lanka, kung saan ito ay naharang. Dapat sana ang pera ito transfer sa account ng Shalika Foundation, subalit mali ang pagkakabaybay niyon at sa halip ay Shalika Foundation ang nakalagay, kulang ng letter O. Kaya naman ang pera ay muli nilang ibinalik sa Germany, na siyang nagbalik naman dito sa New York. Dito na naalarma ang New York Federal Reserve, kaya naman ay sinubukan nilang tawagan ng Bangladesh Bank, subalit hindi sila makakonekta dahil weekend sa Bangladesh at walang naka-duty sa bangko. Sa mga oras na yon ay matagumpay na i-transfer ang $81 million na halaga sa Pilipinas. Nang malaman na nagkaroon ng problema sa iba pang transaction, ay nag-log out na ang mga hackers sa network ng Bangladesh Bank. Dinilit ang lahat ng kanilang bakas na para bang walang nangyari. Sa opisina ng Bangladesh Bank ay may ginagamit silang HP LaserJet printer. Ang trabaho nito ay ang automatic na pagpiprint ng records ng ginagawang SWIFT transaction ng bangko, araw-araw kahit na sa weekends. Subalit ang nasabing printer ay nagawa ding mapasok ng mga hacker, at sa halip ay hinayaan nila itong mag-print ng mga blankong pahina ng transaction records. Kasabay nito ay nag-install sila ng mga virus sa computer na nagpapatakbo ng nasabing printer para burahin ang lahat ng ebidensya. Isa sa mga tao ng Bangladesh Bank ang nagtungo sa bangko ng araw na yon. Napansin niya na ang mga blankong papel, subalit inakala niya na isa lamang yung technical glitch at pinagwalang bahala niya iyon, thinking na aayusin na lamang ito kinabukasan sa office hour. Kinabukasan February 6, 2016, isang regular day para sa mga empleyado ng Bangladesh Bank. Bago pa lamang nagsisimula ang araw ay naalarma na ang lahat ng empleyado nang mabigo sila na makalog-in sa SWIFT terminal.
Sa halip ay paulit-ulit silang nakakatanggap ng mensaheng errors at couldn't log in. Inabot pa ng ilang oras bago nila naayos ang problema, at nang makapasok sa system, ay nakita nila ang ilang mensahe mula sa New York Federal Reserve tungkol sa malalaking quantity ng payment transaction na natanggap nila noong nagdaang weekend, na may kabuuang halaga na $1 bilyong. Dito na nagpanik ang mga matataas na opisyal ng Bangladesh Bank at agad silang tumawag sa New York Federal Reserve Bank. Subalit araw na iyon ng Sabado at sarado ang mga bangko sa United States para sa weekend. Kaya naman walang sumasagot sa bangko. Nagsimula silang magpadala ng email at fax para ihinto ang mga nasabing transactions. Kasabay nito ay pinutol din ng Bangladesh Bank ang lahat ng kanilang mga server para maiwasan pa ang mas malalang problema. Nagsimula din silang magsagawa ng mga series ng apela at patuloy na sinusubukang makakontak sa New York Federal Reserve Bank. Subalit huli na dahil ang $81 million ay matagumpay nang nailipat sa 5 bank accounts sa isang branch ng RCBC sa Pilipinas. Sa kabiguan na makontak ang New York Federal Bank, ay inalerto nila ang AMLC. Pagsapit ng February 8, 2016 ng alas 5, ay inalerto ng AMLC ang mga official ng RCBC tungkol sa nangyari. Subalit ng araw na iyon ay sarado ang bangko sa Pilipinas dahil sa dinaos na Chinese New Year. February 9, 2016, sa pagbubukas ng RCBC branch sa Jupiter Street, Makati City, ay tsaka lamang nila nakita ang report tungkol sa pangyayari at agad nilang pinreeze ang 5 mga accounts kung saan pumasok ang pera. Subalit huli na dahil ang pera ay wala na sa pangangalaga ng bangko. Agad na nagsagawa ang NBI Anti-Money Laundering Council at Philippine Amusement and Gaming Corporation ng investigasyon, kasabay ng pagdinig na ginawa ng Senado tungkol sa pangyayari para i-trace ang nawalang pera. Mula New York Federal Reserve Bank, ang $81 million ay matagumpay na nailipat sa 5 mga accounts sa RCBC Jupiter Branch sa Makati City noong February 4, 2016. $6 million ay dineposito sa account name na Michael Francisco Cruz. $19.99 million ang napunta sa account ni Alfred Santos Vergara. $25 million kay Enrico Teodoro Vasquez at ang pinakamalaki ay napunta sa account ni Jessie Lagrosas. Sa isinagawang tracing ng Department of Justice ay napag-alaman nila na ang nasabing mga accounts ay peke at gawa-gawa lamang gamit ang mga peking IDs 1 taon bago ang insidente. Sa parehong araw ay nag-open ang RCBC ng isa pang dollar account sa ilalim ng pangalan ni William Sogo sa kanyang negosyo na Century Tex Trading, kung saan inilipat ang pera na tinatayang nagkakahalaga ng $22.73 million mula sa Lagrosas account. $15.2 million ay pinasa sa account ng PhilRem sa RCBC Green Hills noong February 5, 2016. $52.7 million naman ang muling inilipat sa isa pang account ng PhilRem sa Green Hills noong February 9 and 10. At $13 million ay dineposito sa isang account ng ABA Currency Exchange Incorporated na siyang nag-transfer ng pera sa PhilRem RCBC Pasig account noong February 11. Ang pera ay kinonvert ng Philippine remittance mula dollars to piso bago nila ito dinistribute sa rehistradong casino junket operator na nagngangalang Wei Kang Su. Ang iba ay napunta sa Eastern Hawaii Leisure Company Resorts and Hotels Incorporated, Bloomberry Hotels Incorporated o Soler and Casino, at Midas Hotel and Casino at City of Dreams. Pawang mga operators ng casino sa ating bansa kung saan ay wala ng jurisdiction ng Anti-Money Laundering Council, base kay Julia Bakay Abad mula sa AMLC. Isa sa mga nakaagaw ng pansin ng mga investigador matapos kasi na makatanggap ng mensahe ang RCBC galing sa Bangladesh Bank para sa pag-hold ng pera ay na-withdraw pa rin ito noong February 9.
at lahat ng ito ay dumaan at pinirmahan ng bank manager na si Maya Santos Digito. Ganon din ang pagpasok ng pera sa account ng isa sa mga mayayaman at kilalang Chinese businessman na si William Go. Sa affidavit ni William Go sa NBI ay itinanggi niya na pagmamay-ari niya ang account sa RCBC na nasangkot sa nakawan. Ayon sa kanya ay wala siyang kahit na anong piso o dollar account na binubuksan sa RCBC Jupiter branch at ang mga perma na ginamit sa pagbubukas ng account ay peke. Kasabay nito ay sinabi niya rin na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan at sinabi nito na nais umanong makipagkita sa kanya ng dating branch manager ng East West Bank at former manager ng RCBC na si Digito para i-discuss ang isang mahalagang bagay. Noong una ay nagtaka siya dahil sa hindi na hawak nito ang kanyang account sa East West at sa RCBC na ito nagtatrabaho, kung saan ay wala siyang kahit na anong transaksyon. Nang magkita sila noong February 23 sa Serendra Fort Bonifacio sa Taguig, ay sinabi nito sa kanya na nagbukas ito ng peking dollar account at piso bank account sa ilalim ng pangalan ng kanyang negosyong Century Tex sa RCBC Jupiter branch nang hindi niya alam. At inalok siya nito ng halagang 10 million pesos para pagtakpan ng transaksyon at i-close ang account. Subalit ayon sa kanya ay hindi niya ito pinayagan at binantaan si Digito na linisin ang kanyang pangalan. Subalit hindi ito ang naging pahayag ni Digito. Ayon sa kanya ay inalok siya ni William Go ng 10% ng pera mula sa $81 million para sa kanyang participation at pananahimik. March 12, 2016, si Digito at ang kanyang asawa ay hinarang ng immigration matapos silang makita na sumakay sa Philippine Airline Flight 434 na patungo sana ng Tokyo, Japan. Sa mga isinagawang pagdinig sa Senado ay talaga namang nahirapan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil sa lahat ng kanilang katanungan ay walang malinaw na kasagutan maliban sa invoking bank secrecy at rights nila against self-incrimination. Sinampahan ng kasong paglabag sa anti-money laundering si Digito, ang junket operator na si Kam Sen Wong at Wei Kang Su, ganon din ang 6 na empleyado ng RCBC Jupiter branch, kabilang na ang kanilang treasurer. Ang pagdinig ng nasabing kaso ay umabot ng 3 taon. Sa mga pagdinig ay napatunayan na pineke ang perma ng businessman na si William Go at nag-file ito ng criminal complaint sa opisina ng Makati City Prosecutor laban kay Digito at dating Senior Customer Relations Officer ng RCBC na si Angela Ruth Torres dahil sa ginawa ng mga ito na pagpeke sa kanyang mga dokumento na ginamit sa pagnanakaw. Ang mga reklamo laban sa casino junket operator na si Kam Sen Wong na presidente ng Eastern Hawaii Leisure Company at Wei Kang Su ay binasura dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ayon kasi sa prosecutors, kahit pa nga natanggap ng mga ito ang pera na nagmula sa nakawan, ay wala naman silang alam sa pinanggalingan noon. Ang dalawa ay mga kilala tanyag ng mga junket casino operators, kung saan ay naghahanap sila ng grupo ng mga VIPs na pinagsasama-sama nila para sa mas mataas na level ng paglalaro. Kaya naman isang normal na kalakaran doon ang pagpasok at paglabas ng malaking halaga ng pera mula sa iba't ibang currency. Ganun pa man ay sinurrender ni Kam Sen Wong ang $4.4 million o 450 million pesos sa mga otoridad. Ayon sa kanya, ang pera ay inirimit sa kanila ng PhilRem bilang kabayaran sa pagkakautang ng isang kliyente. August 24, 2017, ang mga executive ng Philippine Remittance na si Michael at Salud Bautista ay inakusahan din sa paglabag ng anti-money laundering law. Subalit ang kaso ay binasura makalipas lamang ang 5 buwan sa basihang nagsumite ang mga ito ng suspicious transaction report. Kasabay nito ay inamin nila na kumita sila ng halos 10 milyon sa ginawang transaksyon. Ang halaga ay pinangako na ibabalik sa Bangladesh Bank.
Sa mga ginawang pagdinig ay nadiin ang husto ang dating manager ng RCBC na si Mrs. Digito. Isa sa mga nag-testify laban sa kanya ay ang customer service head ng RCBC na si Romualdo Agarado. Ayon sa kanya, nang makatanggap ang kanyang opisina ng request para ibalik o harangin ng funds, ay alam ito ni Digito dahil inalerto nila ito matapos na matanggap nila ang mga emails and messages mula sa Bangladesh. Subalit pinagwalang bahala nito iyon at pinagpatuloy ang mga transaksyon. Ilang araw matapos ang withdrawal, ay inanyayahan sila para sa isang hapunan sa bahay ng isa pang opisyal ng bangko sa Forbes Park Subdivision at nagulat siya nang makita doon si Digito. Doon ay kinausap sila nito at sinabing huwag mag-alala dahil bibigyan sila nito ng magagaling na mga abogado. Kasunod ng pag-aalok ng halagang 5 milyong piso, bawat isa para sa kanilang katahimikan. Subalit ang aligasyon na ito ay tinanggi ni Digito. January 10, 2019, matapos ang 3 taong pagdinig, si Digito ay napatunayang nagkasala sa 8 bilang ng money laundering sa Makati Regional Trial Court at bawat isa ay may katumbas na kaparusahan na 4 hanggang 7 taon na pagkakakulong. Kasabay ng pag-atas sa kanya na magbayad ng $109 million na multa. Nagpasa ito ng apela noong January 28, 2019, subalit ito ay binasura ng Court of Appeals 1st Division noon lamang February 6, 2023. March 12, 2019 ay kinasuhan ng RCBC ang Bangladesh Bank ng kasong defamation, harassment at ang tangkang pagsira sa magandang pangalan at reputasyon ng RCBC. Kasabay nito ay pinaratangan nila na may inside job na nangyari sa loob ng Bangladesh Bank matapos na tumanggi ang mga ito na ilabas ang resulta ng isinagawang internal investigation. June 2019 ay muling nagsampa ang Bangladesh Banks ng kaso laban sa 17 mga kumpanya sa Pilipinas na may kinalaman pa rin sa nakawan. Kabilang na dito ang Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated, Eastern Hawaii Leisure Company, at Philippine Remittance, ganon din ang Century Text Trading. Subalit ang kaso ay binasura ng Federal Court sa New York noong March 2020. Muli silang nag-apela sa United States Circuit Court of Appeals noong April 2020, subalit muli itong nabasura noong February 29, 2024. Ayon naman sa isinagawang investigasyon ng FBI, ay malaki ang posibilidad na may kaugnayan ng pangyayari sa Lazarus Group na nakabase sa North Korea. Kapansin-pansin kasi ang pagkakapareho ng mga methods na ginamit sa Bangladesh Bank heist sa ginawang pag-hack ng grupo sa Sony Picture Entertainment noong 2014. Dahil dito ay inakusahan ng United States ang North Korea computer programmer na may kinalaman sa Bangladesh Bank hacking. Ang dating presidente ng RCBC na si Lorenzo Tan ay nag-resign at ito ay pinalitan ni Helen Yuchenko D. Ang Chief Governor naman ng Bangladesh Bank na si Chief Governor Atyur Rahman ay nag-resign din sa kanyang posisyon. Noong August 5, 2016 ay napulbahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang $52.9 million na multa laban sa RCBC Bank dahil sa nabigo ito na sumunod sa ilang regulations na may kinalaman pa rin sa nakawan. Ito na ang pinakamalaking halaga ng multa na inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at naglabas naman ng pahayag ang RCBC na babayaran nila ang nasabing halaga. Nagpatuloy naman ang Bangladesh Bank para ma-retrieve ang nawalang pera. Nagawa pa lamang nilang mabawi ang halagang $15 million. Karamihan dito ay nagmula sa mga gaming junket operators na nakabase sa Metro Manila. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin po ang mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episode. Thank you so much po and see you in my next video.